Yeah! Successful ang ating DIY again. Good morning mga ka-trippings. Eto na naman tayo. May panibagong project na naman tayo ngayon. Ayan. Ang project natin ngayon is ito. Side mirror ng Toyota pang ano yata ito eh. Toyota Hilux, Innova, tsaka Fortuner ito. Ayan. Ano siya? Manual fold siya. Tapos ito, ano to siya? Dapat nito auto tilt na to siya yung mirror niya, naka auto tilt. Kaso nga lang yung nabili ko walang wire. Ayan, kaya ako bumili nito para ano lang, pandemo ko lang sa mga nagre-request sa akin kung paano daw yung pag-convert ng manual fold ng side mirror ng Toyota Innova, Hilux tsaka Fortuner, kasi magkakapares yung side mirror nila. So, ang dami nagre-request sa akin na kung paano daw yun mako-convert. Yan. Kaya bumili ako ng isang side, yung sa driver side, para may demo at makita ko yung loob at tingnan natin kung paano natin siya pwede i-convert. Okay? Ayan. Ngayon, ito na rin, tutorial na rin kung paano natin babaklasin to. I-dismantle natin parts by parts. Yan, tatanggalin natin lahat yan. Okay? Kaya umpisa na natin. Una natin gagawin is tatanggalin na muna natin yung side mirror. Yung mirror, yung pinaka mirror. Ayan. Bali ang pagtanggal nito, ipupush nyo lang to. Di ba ganyan siya, yung nakatayo siya, ganyan yung ano niya, itsura niya. Ngayon ang gagawin nyo is kung hindi ako nagkakamali, subukan muna natin i-tilt sa baba. Silipin natin dito sa taas kung andito ba yung lock nya. Palagay ko parang wala dito kasi mahirap siya. I-tilt natin sa taas. Yan. Ngayon silipin natin dito sa ilalim kung nandito ba yung parang nakahook nya. Okay, silipin ko muna. Medyo madilim, hindi ko makita. Subukan natin na pailawan. Teka lang, kuha ako ng flashlight. Ayan, meron na tayong flashlight. Silipin natin kung nandito ba sa ilalim. Medyo ano siya eh, malaki kasi ito, yung side mirror ng Innova tsaka ng Hilux. Hindi ko siya masyadong makita, pero subukan natin na baklasin. I-open pa natin. Bali, sige, ganun yung gawin natin. Bali, tinilt natin siya dito sa bandang baba or sa taas, tapos dito natin sisikotin sa bandang baba. Hindi ko makita pero subukan natin. Ayan, medyo mahirap siya ano yun. Sikotin natin. Sikot na natin. Tama.
Sikutin lang natin siya ng dahan-dahan hanggang sa ano yung mga clip niya. Ayun. So natanggal na natin. Bali ano pala siya, kahit saan mo pala siya sikwatin, pwede sa taas, pwede rin sa baba. Ayan. Kasi yung ano niya, clip niya, ganito lang naman siya. Ayan, kung makikita nyo mga clip niya, nakatusok lang naman siya. Ayan. Bali natanggal na natin. Ayan. Then sunod natin na gagawin is babaklasin natin itong cover sa likod. Ito gagamitan natin siya ng pry tool. Ayan. Bali tingnan natin kung paano yung pagkaano niya, kung may susundutin ba tayo dito. Wala naman. Ito, ayun, meron dito, tsaka dyan, ayun, meron din dito. Ayun. Bali para umangat ito dito, para umangat yung dito niya, balik natin. Ayan. Para umangat ito, may kita nyo dito, ayan, meron ditong susundutin. Sundutin nyo lang to, push nyo lang siya palayo, yung pinaka hook nya, anchor hook, sundutin nyo lang yan para umangat yung ano. Ayan. Ayan. Tapos ito, nakaangat na yan, tsaka natin ilalagay yung pry tool. Okay. Ayun natin yan. Medyo mahirap siya. Tingnan natin kung may pwede pang sikwatin. Wala naman na dito. Ano pa ba? Dito niya sa loob. Wala na. Ito. Yun, ganun lang. Ayan. Tapos dito sa ilalim. Ayan. Okay na. Tanggalan natin yung cover nya sa taas. Then ang sunod naman is ito. Tingnan nyo to, may dalawang tornilyo dito. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo. Ito maiksi lang gamitin natin. Isa. Then dalawa. Kasi yung mga ano ngayon, 'di ba, yung mga latest ngayon na ano, side mirror ng Innova, Fortuner tsaka Hilux, manual pull pa rin sila, pero meron na sila ditong ano, yung may ilaw na dito, may driving light dito, signal light. Ayan. Bali ito pwede rin ito i-convert. Ito kailangan mo lang bumili ng casing na meron ditong butas para paglalagyan ng ilaw. Ayan. So natanggalan natin yung dalawang tornilyo. Sunod naman is ano ba sunod natin gagawin? Ito, baklasin natin to, itong cover na to na maliit. Ito, bali kung halimbawa yung side mirror nyo ng Hilux, Fortuner o Innova, meron ditong wire, tanggalin nyo rin yon. Okay? Tatanggalin nyo tong cover na to. Ngayon, hindi nyo to matatanggal basta-basta kasi yung wire dito may ano siya, yung parang socket niya, yung mga pansaksak, di ba? Bali tatanggalin nyo yan. Kung paano naman yung tanggalin, meron akong mga video dyan, yung sa ano ko, video ng
Toyota Vios tsaka ng Mirage G4 Mitsubishi kung paano tanggalin yung mga connection ng pin. Ayan. Tanggalin lang yon. Ayan. Tapos ito, tanggalin natin to. Sikwatin natin. Ayan. Bali dito, wala naman pala dito tayong kailangan, wala naman tornilyo. Tapos, ang sunod natin na gagawin para mabaklas to ng tuluyan, tatanggal ba to? Ay, ito. Ayun. Ito, tanggalin pala natin to. Isa, dalawa. Yan, tanggalin natin yung dalawang tornilyo. Yan. Kailangan natin siyang dismantle talaga. Ayan. Tandaan nyo yung tornilyo, mga tornilyo na tinatanggal nyo, kung alin yung mahaba, yung maiksi, para picturean nyo. Bali ito, mahaba ito, yung dalawa kanina maiksi. Ayan, magkaiba sila ng size. Tapos yung para dito sa gitna, tandaan nyo rin. Ayan. Ayan. May washer siya. Lagay lang natin yung washer para hindi magkahiwa-hiwalay. Tapos ito, may spring siya. Ayan. Tanggalin nyo. Ay, bali yung nito, kung yung merong tawag dito, may mechanism dito yung sa side mirror nyo, tanggalin nyo yun. Ayan, tanggal na siya. Lagay lang natin dyan. Next is ayun, matatanggal na ito. Ayan, tanggal na siya. Bali, ayan, tanggalin nyo lang yan. Gamit tayo ng pry tool. Ayan, ito dito sa baba mayroon bang nakakabit. Ito parang may mga lock siya. Tingnan nyo lang yung mga lock nya, kung saan yung mga sundutan. Palagay ko hindi naman to ayun, babaklasin mo lang siya, hilahin mo lang pala siya, di ba nakaganyan siya, hilahin mo lang siya palabas. Ayan, so tanggalan natin. Ayan, bali ang natitira na lang is itong bracket nya, tapos ito. Ngayon, para matanggal natin to, bali meron siya ditong tornilyo, isa, para matanggal natin to. Ito nga pala guys, para matanggal nyo to, ito, kailangan nyo tong pihitin. Ito, kita nyo yan, di ba may dalawang awang yan, yung butas na yan. Ang gagawin nyo dyan, tutusukin nyo siya. Kung may long nose kayo, tutusukin nyo siya, ididiin nyo, tapos iikutin nyo counterclockwise. Tingnan natin yung ngipin dito. Oo, tama, counterclockwise. Tapos makikita nyo to, ayan, di ba may awang siya, may awang, kabilaan yan. Ngayon, itong may butas na tong dalawa, pag nadiin yan, ikutin nyo ng counterclockwise. Kailangan itong bilog na to magtapat dito. Yan, siya, 15 degrees. Yan, ikot siya. Kuhain ko yung long nose para matanggal natin. Ayan, ito yung long nose natin. So bali, ganito yung gagawin nyo. Yung ng long nose, ilagay nyo sa dulo. Dulo. Dito sa butas, dalawang butas. Tapos diinan nyo, tapos pihitin nyo counterclockwise hanggang itong butas na tong dalawang to is magpapunta rito, kabilaan. Okay? Yan. Gawin na natin. Tulak. Teka lang. Yan. Tulak, pihit. Yan. Diba? So, natanggalan natin yung lock.
Ayan. Pwede nyo nang hugutin itong spring. Ayan. And then, next is, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan, nahugot na natin. Okay? Pagkahugot natin, eto na. Tatanggalin natin itong dalawang screw. Ayan, tanggalin natin itong dalawang screw para matanggal natin itong bracket nya. Yung manual bracket. Okay? Ayan, tanggalin natin itong dalawa. Medyo madami palang parts tong side mirror ng Innova, Fortuner tsaka Hilux pag dinismantle mo. Ayan. Tanggalan natin isa na lang. Ayan. Okay. Ayan, tanggalan natin. Ngayon, baklas na natin yung manual natin na bracket. Ayan. Okay. So, ito na lang yung natira. Ngayon, gagawin natin, yung manual fold natin, i-convert natin sa auto folding. Ayan. Ngayon, kakailanganin natin ng bracket kasi ito, bracket na to, pang manual. Ganitong bracket din yung kailangan natin. Bali, left side, meron tayong stock. Ayan, meron tayong stock dito. Marami tayong stock ng bracket. Ayan. Left and right na to. Okay? Bali, ang gagamitin lang natin ngayon para pang demo, left side kasi left side to. Ayan. Ito yung right side. May kita nyo naman dyan. May nakasulat naman dyan na R. Ayun. Right. Then sa kabila may nakasulat din na L. That means left. Ayan. So ito yung kailangan natin, left side. Tabi natin tong right side. Okay? Ngayon, ilalagay na natin siya dito. Yan, ipipix natin siya. Kung paano natin tinanggal yung itong manual na to, ganun din yung paglagay natin. Bali, tabi na natin to. Dito na tayo sa auto bracket ng auto fold. Yan. Lagay nyo lang siya dyan. Nga pala, di ba ito, tinanggal natin itong dalawa na to, na tornilyo. Lagay lang natin dyan. Kuhain na natin yung motor kasi ilalagay na natin pala. Kasi gagamitin na natin yung tornilyo. Okay? Kakailanganin natin na motor is to left side. Ayan. Kita nyo? Left hand. Ayan. Lagay na natin to dito. And then i-position na natin yung position muna natin to. Ayan. Ngayon nakaposisyon na siya. Ayan, nakita nyo, di ba? Yung pinagtanggalan natin ng tornilyo dito, isa. Tapos yung isa dito. Ayan, bali dalawa. Ayan. Diyan natin ilalagay itong tornilyo na to. Bali, i-check muna natin yung tornilyo kasi baka mamaya sobrang laki. Baka mabasag yung o kaya masira itong natin pagtutornilyohan. Oops. Ayan, kuhanin natin. Ayan. Double check natin. Okay naman siya. Hindi naman siya gaano kalaki yung tornilyo niya. Ayan. Bali, pag ginigpitan na lang natin to, dahan-dahanin lang natin. Or kung meron kayong mas maliit dito, much better. Siguro papalitan ko to. Kukuha ko ng ang tornilyong medyo maliit kasi masyadong malaki yan. Baka masira ito yung butas. Okay, teka lang, kuha lang muna ako ng tornilyong maliit. Ito, meron ako ditong nahanap. Ito, maliit lang. I-kumpara natin dito. Ayan, ito yung pagkakaiba, diba? Ito masyadong masyadong malaki yung thread niya. Subukan natin tong isa. Either tong dalawang maliit.
kung okay ba dito pag pinasok. Ayun, okay to. Ito gagamitin natin, itong maliit na dalawa. Yan ha, basta pag yung magano kayo, tingnan nyo lagi yung mga tornilyuan, lalo na plastic lang yung mga yan. Baka masira kasi, baka mabitak. Ayan. Lagay dyan. And then, asan yung maliit? Then, ito dito. Dito yung isa. Ayan. Ayan. Huwag masyadong huwag masyadong higpit kasi baka masira naman kasi nga plastic lang. Tsaka ito medyo maiksi siya. Medyo maiksi, napansin ko. Ayan. Kung mayroon kayong mahanap na yung medyo mas mahaba dito, much better. Huwag naman sobrang haba, yung basta sasakto lang dyan sa pagtutornilyo nyo. Bali ito lang yung ginamit natin para hindi masira yung tornilyuan, ma-secure lang natin siya. Ayan. Okay. Ayan, nalagay na natin. Ay, mali pala. Dapat pala nakalagay dito kasi nga pala itong ano nga pala natin to dito, i-secure. So ibig sabihin hindi to pwede kasi masyadong maiksi. Kailangan nyo palang magano ng tornilyo, medyo mahaba dito. Ayan. Don't worry kapag yung nag-order kayo nito pang Innova, Fortuner, tsaka Hilux, magpo-provide tayo ng mas mahabang tornilyo, yung sakto dyan, mas mahaba. Tika lang, maghanap muna tayo ng medyo mas mahaba na tornilyo na ganito, kasing laki nito pero mahaba lang siya. Okay, kuha lang ako. Ayan mga ka-trippings, ito yung nahanap ko. Ayan, mahaba siya. Tingnan natin kung sasakto ba dito. Okay siya. Ayan. Parehas ba nito yung niya, bilog niya? Okay. Mas maliit ito ng kaunti. Okay. Ngayon, ibalik na natin siya dito sa bracket. Ayan, ngayon pag na natin, ilalagay na natin siya dito sa pinaka side mirror. Ayan. Tignan nyo yung mga tornilyuan. Finish siya dyan. Tapos yung dito, tornilyuan dito. Kailangan mga nakatapat yung mga tornilyuan natin. Ayan. Okay. Then, lagay na natin yung tornilyo na dalawa. Yun, sakto lang yung tornilyo. Ayan. Isa. Ayan. Katapos okay na, nakapix na. Ngayon ibabalik na natin yung mga dito. Okay, yung tinanggal natin. Ayan. Pag yung nagtanggal nga pala kayo dito nung sa niya, tandaan nyo yung posisyon ng mga ng ito okay lang siguro ito. Pero kapag yung kasi yung dapat kasi ang binili ko yung yung mayroon siyang may motor siya dito, kaso hindi ko napansin. Ito yung nabili ko pala. Pero pandemo lang naman to kasi ang purpose natin dito paano siya convert ng automatic. Yan, ibalik na natin siya. Yan. Isa, ilan yung dalawa, diba? Yung isa dito mahaba.
Dito. Connected dyan doon sa ano eh, sa bracket. Ayan. Ayan, ay kabit na natin. Sunod naman is ang ipipix na natin is alin ba sunod? Ito. Ito na ba? Or ito na nga. Ayan. Ayan. So ilalagay na natin siya dito. Or ano muna? Saan na ba yun yung tinanggal natin dyan? Ito muna siguro yung ilalagay natin. Tama ba? Ito ba muna? Dito yun, di ba? Oo, ito muna ilalagay natin. Pagkatapos natin ilagay yung motor tsaka yung bracket, ito yung sunod natin na ilalagay, ibabalik. Ayan. Iano lang natin siya. Papasok lang natin. Saan yung paglagay niya? Paano lang i-fix lang natin siya. Susuksok lang. Yun. Okay na. Nag-lock na. And then yung sunod naman is yung dalawang tornilyo dito. Ito ba yun? Ay hindi yan kasi wala na pala itong gamit. Pinalitan na pala natin yan. Ito na, yung dalawa. Dito. Isa dito. Huwag masyadong maigpit kasi malulost thread yung ano, tornilyuan. Ayan. Okay. Ngayon, nailagay na natin yon. Pwede na natin itong ilagay dito. Ayan. Ayan. Ngayon, kailangan natin itong i-check natin kung tatama ba yung butas niya. Ayan. Okay. Kasi kailangan, kita nyo ba yan? Itong butas na to, itong may naka-usli na to, na butas. Dapat nakatapat siya dito. Itong maliit na to na, ayan. Ito. So, dapat pasok to dito. Tapos itong tatlong butas na yan, 1, 2, 3, tornilyuan, tapat din siya dito. Bali itong mga motor na to na sinusupply sa akin ng supplier ko, wala siya mga kasamang tornilyo. Bali ngayon, ako na nagpo-provide, so libre na yon kapag sa akin kayo bumili ng motor. Lalagyan na natin siya ng tornilyo, ipipix natin siya, kuhain ko lang yung tornilyo. Ayan. Ito yung ano natin, ito yung pinoprovide natin, libre na to. 3 washer tsaka 3 tornilyo. Para dyan talaga yan. Okay. Nalagyan natin ng washer para hindi masira yung ano, hindi lumusot itong tornilyo dito sa butas dito. Kasi plastic lang yan eh. Kaya nalagyan natin ng washer. Ayan. 3, then i-ano natin, i-fix na natin. Ngayon itong motor niya is naka-ano na siya. Oops, hindi siya masyado, hindi siya nakabalik ng maayos. Ayun. Okay na, nabalik na. Pasok dito. Ayan. I-align natin. Ayun. So hindi na natin siya pwedeng, hindi na natin siya kailangang ipihit pa yung motor kasi sakto na siya, naka-align siya. Ngayon kapag sakali na paglagay nyo nito hindi siya sakto,
i-try nyo ng close position kung magtatama yung mga butas. Kapag hindi pa rin ganon nangyari, ang gawin nyo, kailangan nyo paikutin yung motor hanggang sa tuloy-tuloy nyo lang paikutin yung motor hanggang sa magtama yung mga butas. Yan. Okay? Pero ngayon is okay siya, nakatama siya. Ngayon gagawin natin is kailangan natin tong iyan dito. Yan. Iyan natin pasok kasi medyo ano siya, malalim yung butas. Malalim yung butas. Ayan. Pikutin lang natin na hanggang kumapit. Yun, sakto. Kumapit na. Dalawa. Ayan. Maganda yung Phillips screwdriver nyo is may magnet para hindi nahulog yung mga tornilyo. Sana lang. Nagkakarang yung wire. Pihit natin. Yan, nakita nyo. Napakapit na natin yung tatlong tornilyo. Ngayon, ang gagawin natin is hihigpitan na natin. Higpitan na natin ang tama lang na higpit. Huwag sobrang higpit. Kasi baka ma-lost thread. Yan. Ayan. Dalawa. Yan. Yan, ilagay na natin. Ngayon, laglag yung cellphone natin. Nalaglag yung cellphone. Hindi na lang, hindi nabasag. Yan. Okay na. Ngayon, doon sa mga ano nyo, yung sa mga may wire na dito na ano, dito nyo lang ipapalusutin sa butas na to. Ayan, dyan. Tapos ito, yung mga lusutan dito. Ayan. Tapos hindi, mali pala. Hindi pala dito sa butas na yan. Dito pala sa butas na to. Ito. Ayan. Ayan. Lagyan natin dyan. Ayan. Okay, na-fix na natin. Ito yung cover dito sa baba. Lagay natin yung cover sa baba. Ayan. Okay na. Ayan, lagay na natin. Yung cover, hindi ko na muna lalagay. Kasi babaklasin ko na naman yan eh. I-test na natin siya kung magagana na siya. Itong mirror, hindi ko na rin muna ilalagay. Tatabi lang natin yan. Tabi natin muna yung mga gamit. Kasi ang gagawin natin, i-testing na natin siya kung mag-auto pull na siya. Gamit yung switch natin. Tsaka yung module. Okay? Tabi natin yan. Kung hindi natin gagamitin. Diyan lang yan. Yan. Ito na yung ating pan-testing. Yan yung ano natin. Power source. Ito yung ating module. Tsaka yung switch. Yan. Switch. Module. Ngayon, itong kulay brown, base sa manual natin ng module,
Ang brown ay pang open at ang orange ay pang close. Ngayon, itong gray wire ng motor, ilalagay natin siya sa brown. Okay? Yan, ipulupot natin siya dyan. Huwag lang matanggal. Tapos yung orange sa blue. Yan, lagyan natin sa blue. Yan. Pero i-double check natin doon sa manual ng ano natin, module. Ayan, yung brown sa open, and yung orange is sa close. Okay? Ngayon, ang sunod na natin na gagawin ay ayan. Nakakabit na yung motor sa module. And then, ang sunod natin na gagawin is power source, red. And then, sa switch, yung sa switch natin, yung red tsaka green, accessories tsaka power source. And then, yung sa module natin, power source, red, tsaka accessories na yellow. Yan, pagsamahin natin yan, bali 4 yan. Pero pag kinabit nyo na sa sasakyan nyo, itong kulay red ng module, hihiwalay nyo na yan. Hindi nyo na pwede isama. Pero itong tatlo, pwede pa itong magkasama. Pero itong red ng module, hiwalay na siya. Ngayon, i-clip na natin dito sa ating power source. Yung red, dito sa red. Tapos yung ground ng switch. Then ground ng module. Ilagay natin iipit na natin dito sa ground ng ating pang testing. Ayan. Make sure lang na hindi sila magkadikit-dikit. Tapos pwede na natin isaksak itong ating power source. Ito yung saksakan natin. Ngayon, i-double check. Baka nagkadikit-dikit. Hindi naman. Saksak na natin. Yun. Nag-fold na siya. Kita nyo? Ito siya. Gumana na siya. Ito yung ating hawakan natin dito. Ayan. Naka-close siya. Try natin i-open. Ayan. So, nag-open na siya. Close. Yeah! Successful ang ating DIY again. Converting ng side mirror from manual to auto folding. Sasakyan, Toyota Hilux, Innova, Fortuner. Again, open natin. Yan, open siya. Close. Yan, nag-close na siya. Open again. Close again. Open again. Okay. Tanggalin natin saksakan. Yan. Bali, itong ano natin sa module, yung kulay green tsaka blue, ito yung ikakabit nyo sa door actuator nyo sa driver side, dun sa tawag ba dito, central lock. Pero hindi siya mismo dun sa central lock, dun sa door actuator nyo. Yung pag nilalak nyo yung pinto, naglalak, unlock, doon nyo ito ilalagay. Yung tutorial naman nun kung paano pag kabit nito, lalagay ko dyan yung link, yung sa Toyota BIOS, kung paano ko siya nilagay. Ganun na ganun din yung gagawin nyo. Tsaka yung sa paglagay nito ng mga power source natin,
kakailanganin nyo ng fuse adapter. Depende sa inyo kung gusto nyo i-direct nang i-connect sa mga mag-hardwire kayo or mag-wire splicing kayo, pwede nyo gawin. Kung talagang maalam kayo na ano na. Bali, ang sa akin, ang recommendation ko is mas maigi na gumamit kayo ng fuse holder para may sariling mga fuse itong ating accessories at para hindi kayo nag-splicing. Okay? Ilalagay ko dyan yung link ng video na sa Toyota Vios kung paano siya ginawa kasi halos parehas lang yung gagawin. Bali, dito lang siya nagkaiba sa mga bracket niya. Okay? Ayan. So, ayan mga ka-trippings, successful yung ating pag-demo. Pag-convert natin ang side mirror ng Toyota Hilux. Basta yung tandaan nyo yung side mirror nyo na ganito. Pang Toyota Hilux, Toyota Innova, at saka Toyota Fortuner. Ayan. Yung mga manual fold nyo, pwede nyo nang i-convert ng auto fold. Okay? Ayan, marami tayong stock ng bracket. Lalagay ko lang dyan yung link. Bisitahin nyo na lang yung shop sa Lazada, sa Shopee. Meron tayo dyan. Available lahat yan. Tsaka yung motor, module, switch, everything na kailangan nyo nandyan na. Bali, kasi hindi pa ako makapag-provide ng plug and play nito. Kasi hindi ko sigurado kung ano yung mga sukat ng wire na gagamitin. Kasi medyo malaki kasi yung diba? Medyo malapad yung Hilux, yung Innova, tsaka Fortuner, so hindi ko matansya yung kailangan ng wire. Pero pag meron na sa akin nagpa-convert, nagpa-home service, or anyone sa inyo na mga nanonood dyan, kung makakapag-provide kayo ng information kung gaano kahaba yung mga wire na kailangan, bali, paano nyo malalaman kung gaano kahaba, panoorin nyo yung video ng tutorial, yung pag-convert ko ng manual fold to auto fold yun sa Toyota Vios. Andun yung paano ko sukatin yung wire. Okay? Ayan. So maraming salamat mga ka-trippings. Pa-like na lang sa video, subscribe, and then share nyo sa mga kapwa natin, mga mahilig mag-convert, mahilig mag-DIY, mahilig mag-upgrade, lahat-lahat na. Yung mga mahilig gumastos sa sasakyan. Ayan, share nyo yung video para dumami pa yung mga subscriber natin at maraming makaalam na yung mga side mirror pala natin na manual is pwede na natin siya i-convert to auto folding. Okay? Ayan. So, have a good day. Always have a safe trip. Good day mga ka-trippings. Bye-bye!